Ano bang unang pumasok sa isip ninyo nung bigla ikumpara ni Sara Duterte itong kanyang ama? Kay Ninoy Aquino lang naman. Kay ano mo na? Sige, kay Senator, mukhang gigil na gigil eh. Parang hindi naman bago dahil more than a year ago, si ex-human rights lawyer, pinanggit na yan eh. Wala nang dilaw, wala nang pink, wala nang pula, wala nang green. Lahat tayo ay Pilipino. So, yung kinuha niya eh. No? Yun ang kanyang mensahe na itong mga dating mga pagkakahati-hati ay wala na yan. Lahat ay magkaisa na tayo laban sa Marcos government. No? Tapos, 2 EDSA celebration, pinuri nila yung EDSA, people power. At sabi nila, yan ang gagawin namin. Magpi-people power din kami. Diba? Yan ang gagawin namin. No? Dalawa yan nung last year at saka this year. Ay, muntik na. Kinabahan na ako eh. Kinabahan ako baka dumalo eh. Sa EDSA celebration eh. Kinabahan ako noon eh. Dahil ganun yung linya nila paulit-ulit. No? People power. No? Senator, maputo lang kita. Yung pag-attend ba nila kung sakasakali sa EDSA People Power Revolution, para bang yung Ronald Llamas na punta sa simbahan o sa company ng mga bishop? Parang ganun ba yun? Konti. Parang ganun, no? Naalala ko lang. Salita sa CBCP, no? Hindi isang beses, 2 beses. Sorry yun ang nakayanan. Tsaka nung pumunta sa Vatican noong Disyembre, yung medyo lumindol na kaunti, yung St. Peter. Pero hindi naman bumukay yung sahig. Attorney Barry, kapit malakas ang hangin niya ha? Kapit. Parang gano'n, di ba? Tapos, di ba yung launching ng PDP Laban campaign, saan ginawa? Sa Club Pilipino, di ba? Kaya historic, grabe. Hindi nakakabigla na sinusubukan nila i-co-opt itong spirit ng EDSA, ng people power, partly dahil sila na ang bagong tigabandera, no, ng himagsikan laban sa mga Marcoses. No? Ganun yung kanila ganun yung bahagi ng kanilang narrative. Kaya yung mga simbolo ng anti-Marcos, sinusubukan nilang kunin. No, sinusubukan nilang kunin. Hindi ko naman alam kung may nakukuha sila. Parang wala naman, no? Parang wala, no? Pero ayun. Actually, bago natin na pakinggan si Attorney Barry, nung binanggit niyo yung parang kunin yung naratibo, no? Ang word na gusto kong gamitin diyan, i-hijack yung EDSA eh. Ayan, hijacker yung dating. Anyway, Attorney Barry. Meron ba na hijack? Meron ba? Parang wala eh. Talaga? Yung ex-human rights lawyer na kaibigan mo, ilang beses nang nanawagan ng EDSA. Tingin ko meron 2 kasinungalingan dun sa sinabi ni VP Sarang iyon. Diba? Merong isang malaki na mas obvious sa kasinungalingan at merong isang maliit na mas patagong kasinungalingan, I suppose. Mas hindi diretsahang kasinungalingan. Yung una, yung kinagagalit ng lahat ng tao, which is really kinukumpara niya si Rodrigo Roa Duterte kay Ninoy Aquino. Parang hindi ko na kailangan dagdagan. Napakalayo naman talaga. Nagsalita na rin yung Aquino family kanina. Napaka-understated ng kanilang statement. Ang bait. Baka dignified. Kung pag-aaralan natin ang kasaysayan, iba naman. Di ba? Ang ginawa ni Ninoy sa kaluwayan daanan niya, ibang-iba naman. So, tama naman. Ayun yun. Pero merong pang mas maliit pero mas insidious na kasinungalingan eh. At yun yung implikasyon na may choice si Rodrigo Duterte na umuwi. Correct. Diba? Parang kasi pinapalabas niya na kinausap ko yung tatay ko at sabi ko sa kanya, huwag ka nang umuwi kasi baka maging si Ninoy Aquino ka pa eh. Diba? Bakit bang may choice yun si Duterte? Diba? Si Ninoy Aquino, may choice na umuwi. Si Rodrigo Duterte, palagay ko, hindi bibigyan ng choice na umuwi. Diba? Tingin ko, una, although pwede siyang mag-apply ng interim release pending trial, madami na nagsalita at ako sang-ayon ako doon na medyo malabong mag-grant yun, given everything na pinagagawa nila. Diba? Malabong mangyari yun. So, ang pinakamalamang na mangyayari dito, tutuloy-tuloy na yan sa trial, habang buong trial, nakakulong siya doon, at kung siya ay makukonvict at makukonvict dahil malakas ang ebidensya, hindi na yan makakabalik. Diba? Yun. So, ako, yung tingin ko yung isa pang objective dito eh. Bukod doon sa co-optation ng naratiba na matagal na nilang sinusubukan, merong parang
gumagawa na ng palusot. Di ba? Bakit hindi makakauwi? Kasi nung una, ang kanilang tono, napaka-confident eh. Makakauwi. Send him home. Send him Di ba? home. Bring him home. Di ba? Yan, makakauwi. Di ba? Ngayon, parang yung mga yung mga huling statement ni VP Sara in particular, parang medyo kumambyo na eh, di ba? Parang tingin ko, hindi na makakauwi. Tapos ngayon, sinabihan ko, wag nang umuwi kasi baka may mangyari pa sa'yo. Di ba? Yun ang kasinungalingan doon. Dahil hindi naman choice eh. Talagang hindi makakauwi. Di ba? Hindi siya ang pinakamalaking kaibahan niya kay Ninoy Aquino, at least in the initial, ay si Ninoy Aquino may choice na umuwi. Siya wala. Diba? Sa puntong ito. Speaking of pag-uwi, gentlemen, hindi ba kayo nagtataka kung kailan uuwi si Vice President Sara Duterte? May trabaho pa dito yan, ha? Pwede ba maging Vice President from The Hague? Naisip ko lang naman. Tsaka yung mga ganyan lakad, ano ba yan? Official ba yan? Personal? Well, yung nanay niya papunta rin doon eh. Mukhang meron ding kanya eh. Meron ding internal family dynamics eh. Dahil kung makikita mo ay hindi sumama si Hanilet. Yeah. Diba? Hindi sumama. Ngayon, parang sinesecure nila. Kami yung pamilya. Kami yung tunay na pamilya. So, sinesecure nila yan. For whatever purpose, siguro ay para i-enhance nila yung kanilang political capital na kami magdadala ng bandera ng aming tatay. Yun yung isa na layunin nila. Pero malay mo, dahil magbe-birthday sa 28, malay mo, baka sa 27, biglang mag-landing dito. Diba? Pwedeng, si Vice President, pwedeng misdirection yan. No? Kunyari, sabi kasi niya, Abril pa siya uuwi. Posible naman yon. Pero posible rin na biglang mag-landing dito kung meron silang ibang plano para sa 28, sa Biyernes. No, sa Biyernes. Kaya who knows? Pangkasi rito bawat araw may bagong kabanata eh. Talo yung Netflix miniseries, di ba? Bawat araw may bago na lumalabas Kaya kung tayo, handa lang tayo kung anumang eventuality yung mangyari. Speaking of Netflix, naalala ko lang kasi sinusubaybayan ko yung coverage from The Hague. At karamihan sa mga impormasyon na nanggagaling ay ang source si Sara Duterte. Yung mga sinasabi niya dun sa kanilang mga taga-suporta. And I get the sense na hindi ko alam kung sinasadya ng local media rito dahil ang pinagbabasihan nila yung mga sinasabi ni Sara Duterte, yung attempt to humanize Duterte who is facing a very serious allegation sa ICC. Yung tipong anong kinain niya, 1 Coke Zero a day, namimiss yung Filipino food. Parang kung ako yung biktima, anong pakialam ko kung yun ang kinakain niya? Gusto kong pag-usapan kung mapapanagot siya. I don't know whether you share that sentiment. Feeling ko kasi partly ayokong sabihin katamaran, pero actually parang katamaran di ba? Yung pinipick up na lang kahit na anong sabihin. Obviously, si VP Sara will try and give mga ganong klaseng mga humanizing angle, di ba? Doon sa pagkakaano. Obviously hindi mo makikirinig kailanman na sasabihin ni Sara Duterte kawawa naman yung mga biktima, di ba? Yun, di ba? O mabigat ang crimes against humanity, di ba? Seryosong krimen to. Siyempre hindi niya sasabihin yun, di ba? Pero ang hindi ko maintindihan, bakit laging pinipick up? At hindi lang doon sa hindi lang doon sa sinasabi ni VP Sara, maski yung nung simulan-simula. Sinabi ni that former ES Medialdea na hindi ko makita nawawala raw. Si presidente, 'di ba? Nawawala. Nagtanong ako, saan pupunta 'yon? 'Di ba? Obviously, turn over sa ICC. Paano nawawala, 'di ba? Tapos na hindi man lang verify, pinick up kagad dito na nawawala si President Duterte. Ano ba naman, 'di ba? Parang ang lumalabas ulit, parang feeling ko ang angulo lagi ng lumalabas dito kung ano yung gustong lumabas, 'di ba, nung Duterte side. Isa pa, nung first appearance, karamihan ng mga news articles yung laman nung sinabi ni Medialdea, hindi yung fact na dininay lahat ng kanilang hiningi, 'di ba? Yeah. Nung unang araw na yun. Ako pinapanood ko, parang naawa nga ako kay kay ES Medialdea, parang nasupal pa lahat yung kanyang mga minanifest. Ba, dumidilim na naman. Okay lang.
Ayan, di ba? Pero ang angulo ay hindi, kidnapping, di ba? Kidnapping. Ay, Ayun, nako, di ba? na-hospital tuloy. Na-hospital tuloy. May, Di may ba? sagot ako dyan kung bakit yan ang coverage ang I surmise ganito, no? Alam niyo nung lumalaban si Pacquiao dati, 'di ba humihinto yung traffic, yung 'di ba malinis yung mga kalye, walang krimen. Tapos yung lead up doon sa mismong laban ni Pacquiao, ano yung mga pang-humanized stories ng mga Filipino journalists? Kumain ng tinola. Yung paborito niyang tinola si Manny Pacquiao. Kada laban niya lagi may tinola story. Tapos yung tipong pag mag-i-interview ng mga celebrities na bumibisita sa Pilipinas, yung mga local media, ano yung laging tanong? How do you find our food? Do you like halo-halo? Have you tasted adobo at saka balut? Yung parang sa akin indication kung lalaliman natin yung usapan, parang hindi pa rin tayo nakakalabas sa framework ng inferiority in a post-colonial setting na nagmamanifest sa media coverage. Lalim, malalim talaga. Ito talaga. Pero ganun Nabilib nga ako doon sa sinabi, biglang ito hihirit na. Na? Lagyan natin ng konting laman baka sabihin ng mga tao, nagtatawa na lang tayo rito Dalawang side yung narrative. Yung isa, yung sinasabi mo nga, Christian, no? Na sinusubukan humanize, no? Naglalakad na nakapaa, di ba? Kung ano yung kanyang kinain, kulang na lang, kwento yung kulambo, di ba? Bibilib nga ako pag sinabi nila na nagte-take ba siya ng fentanyl o hindi. Ano ba yung kanyang medication? Doon ako interesado Ano ba yung kanyang medication? Dahil ang hirap kasi ng fentanyl withdrawal. Kung sakali lang naman, no? Kung sakali lang. Pero yung isang bahagi ng narrative, yung kinecreate talaga yung kanyang image ng mythic proportions Diba? Last week lang Anong sabi ni Marcoleta? Baka ang sumunod nating national hero ay si... Hindi na si Jose Rizal. Tama. Hindi na si Jose Rizal. No? Nakalimutan yata ni Marcoleta na firing squad si Jose Rizal. Tingin ko hindi naman ganun yung kanyang objective, no? Nung kinumpara niya kay Jose Rizal, no? Torne Barrio, hanag mata na ibang kausap. Itong kay Ninoy, di ba? Talagang hindi ko alam kung sino yung susunod. No? Dahil baka ko ano sabihin ng ambassador ni Jesus Christ Baka kasi Cristo na sunod Baka religious na pagbaba na ito no? Pero talagang kinecreate nila yung mythic proportions no? Kaya in one sense, humanize. In another sense, talagang nagka-create sila ng talaga. Ng the myth. Proportions na ito si Digong. No? Ito si Digong. Pero yun nga ako ang hindi ko masyadong nagugustuhan dun sa coverage. Parang hindi pa rin talaga bumabaon doon sa mga nagsasalita tungkol dito. Yung pinaka-basic na katotohanan na criminal to di ba? Na sinacharge para sa pagpatay ng libu-libong tao. Hindi ito ordinaryong celebrity, hindi ito retired na politiko, hindi ito former president lang. Ito isang tao na nagkumaharap ng napakabigat na kaso, 'di ba? Sa harapan ng International Criminal Court for crimes against humanity. Ibig sabihin yung kasalanan mo hindi lang sa isang tao o isang pamilya, 'di ba? O isang bansa. Yung kasalanan mo laban sa buong katauhan. 'Di ba? Yun yung point Ang crimes against humanity, ano 'yan? Ang genesis niyan in international law, 'di ba? Nung unang kinilala yan doon sa genocide ng mga Hudyo ng World War II, 'di ba? Meron na ako nakitang comment sa social media hindi dapat kay Ninoy Aquino kino-compare. Ito yung sinabi yata ni Yusek Claire, 'di ba? Kundi kay Hitler. Tama to. Kasi yun yung mas appropriate na na comparison. Considering yung hinaharap niyang krimen dito sa sitwasyong ito. Tsaka si Duterte mismo nagkumpara raw sa sarili niya kay Hitler. 'Di ba yung quote niya? If Hitler killed mali nga, 3 million. Mali, 'di ba? 6M yan Mali. Sabi niya 3 million. Nabawasan ng 50%. Oo. Okay. Pero sa tingin niyo ito, saan papunta ito Actually, yung gusto ko idagdag dong binanggit ni Attorney Barry yung yung pagde-dehumanize si Duterte. Kasi this someone na clearly inabuso yung kapangyarihan nung hawak niya Kaya sa akin, hindi dapat binibigyan ng ganung kalalim
o kalawak na importansya yung humanizing that kind of person or being, di ba? Given the gravity of the accusations and actually of how he abused his power when he was in Malacanang. Senator, mukhang gigil na gigil siya. May gustong sabihin. Hindi, yung hanggang ngayon kasi na ang pinag-uusapan pa rin, yung dominant na pinag-uusapan ay yung mga legalities eh. Okay naman, no? Okay naman. Pero pwede naman pag-usapan yun ng mga 2-3 araw, no? Mahigit 1 linggo na, yung pa rin yung dominant. At nakakalimutan, yung sinasabi ni Barry, yung mga pamilya ng mga biktima, no? Parang lang sila eh, parang side issue lang sila ngayon eh. Side issue. Sana yun ang nasa gitna ng lahat ng ito. Itong crimes against humanity na dati ay theoretical, ngayon konkreto na eh. No? Konkreto na itong mga crimes against humanity na ito. Kaya dapat nasa harapan ng lahat ng pag-uusap nito yung mga biktima. Kaya buti naman may nagsisimula ng lumabas na mga memes, may mga nagsusulputan na ng mga video, nagsusulputan na ng mga maraming pictures na ine-emphasize ito. Sana ay unti-unti na tayong umalis doon sa debate na ito ba ay legal yung pagkahuli, ito ba anong ginamit bang batas dito. Yan naman ay forever pag-uusapan ng mga abogado eh. Pero ngayon ang kinakailangan na ito na yung sabi ni Bato na shit happens, no? Ilang daan yung collateral damage ng mga sanggol, ng mga bata, ng mga lola at saka lolo. Ilan yan, no? Tapos itong mga pamilya, no, yung mga kwento nila doon sa kanilang mga kamag-anak na pinaslang. Yung sinasabi na may tama ng bala sa ulo pero namatay daw sa cardiac arrest. Yung sinasabi ni Dr. Fortune na 5 lang yung na-autopsy. Ano nangyari mismo doon sa record ng gobyerno na 7,000 yung namatay? No, nasaan yung records niyan? Inamin na ng gobyerno eh. No, hindi pa niya pinag-uusapan yung 35,000 kahit yung 7,000. 7,000 to 8,000 na namatay daw sa legitimate police operations. Nasaan yung record nun? No, nasaan yung mga baril nun na nanlaban? No, nasaan yun? Kahit nga yung mga droga na nakuha sa kanila, nasaan na yun? No, baka kinuha na yun eh. Ay, binenta na uli. So, yun yung dapat naging nasa gitna nito. Anong nangyari doon sa drug war? No, okay naman yung mga legalities. Alam mo naman ng mga Pilipino, pag may ganyang klaseng impeachment, pag may ganyang klaseng kaso, bawat sari-sari store, lahat abogado eh. Pero marami mo pa sa bar, tsaka na-accredit sa ICC. Yes. Huwag kalimutan yung mas mahalaga. Yung mga biktima.